Our text this morning, Matthew chapter 7. Matthew chapter 5. Matthew 5:27. Matthew 5:27 to 28. Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not commit adultery. But I say unto you that whosoever looketh on a woman to lust after her, he hath committed adultery with her already in his heart. James 4:4, Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. So yung kung Matthew 5, we have stated earlier, ito po ay tungkol sa mental adultery. In the sight of God, physical and mental adultery are the same. Kahit hindi mo may akto ang pag-adulteriya, kung sa isipan natin, naiisip mo na sana, iba na lang napakasawa ko. Sana hindi na lang ito. Sabi mo, after 20 years, saka mo maiisip yan. Sayang, ngayon ka lang dumating. Bira, di ba gano'n ganyang kanta? Hindi, yung sayang, di ba yun? Ngayon ka lang dumating sa buhay ko. Di ba mo? Mahina tayo dyan, parang gano'n ito, nanginayang pa, no? Kung gano'n ito may kasama na siya, siya ngayon lang dumating. Ang ibig sabihin, kung napaagan ng dating siya, baka hindi niya napakasawa yung asawa niya. Adultery yan. Ano, biniwish mo na sana, iba na lang ang napakasawa. That's wrong, no? Mali po yan. Alam kong panunumpa na yan, hindi lamang yan sa harapan ng abogado, hindi yan sumpa sa harapan lang ng mga tao, yan po sa harapan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa buong kapalakay, sa mga taga-Israel, ang Diyos ang naging saksi sa inyong sumpahan. Alam niyo po yung pagkakasalan, pag-asawa, yan po yung hindi sumpahan between the couple. Hindi rin yan sumpahan lamang sa harap ng mga testigo, ng mga witness, o nung nagkasal, yan po yung ginagawa sa harapan ng Panginoon. Naging saksi ang Panginoon dyan. So, wala ka nang kawala. Kaya bago pumasok yan, pag-isipan ng gusto. Hindi yung pagka nandyan sana. Kung alam ko lamang na ganyan ka pala, nagsisi pa, no? Hindi mo inalam ng gusto Meron naman ibang kapira. Bakit? Hindi mo ba alam na ganito ako bago mo ko sinagot? Meron pang ganyan mga alam mo naman ganito ako sasagot-sagot ka Inisip pa, So yan, sabi ng ating mga matatanda, hindi yan kagaya ng kanin na mainit, may susubo, no? Na kapag ka napasok, gano'n na lang kadali na iluluwa. Hindi ho kasi dali ng kanin mainit ang pag-aasawa. It is a lifetime commitment. Kaya pag pinasok na yan, wala nang atrasan yan. Maliban na lang kung nakapangasawa ka ng kriminal at gusto kang patayin. O mentally incapacitated. Pero under normal condition, wala nang alisan yan. Sabi ng Bible, are you married to a wife? Seek not to be loose. Are you single? Seek not to marry. Alam niyo ba, meron ka ng verse sa 1 Corinthians 7? Kung single ka, huwag ka na lang daw mag-asawa. Sabi ng Apostle Paul. Mas advantageous ang walang asawa kaysa sa may asawa. Kasi ang may asawa, marami ng encumbrances yan, maraming distraction yan. Dahil bukod sa gusto niyong i-please ang Panginoon, kailangan niya rin i-please ang kanyang asawa. At kailangan niya rin mag-attend sa needs ng family ng kanyang mga anak. Pero yung single, walang ganung mga distraction. She can devote, or he can devote his time 100% kung nalaisip niya para sa Panginoon. Wala nang ibang mga distractions. Kaya huwag na kayo mag-asawa. Sabi gano'n. At sabi naman ni Apostle Paul, and I have also the Spirit of God. Nasa akin naman ang Espiritu ng Panginoon. Hindi ito statement na parang hindi pinag-isipan ng statement. Nasa akin naman ang Espiritu ng Panginoon. I think there is wisdom in what I am saying. Yan sinasabi ni Apostle Paul. At hindi naman siya nagkakas na snail. Ayaw ko mapahamak. Hindi ko ito sinasabi para ipahamak kayo. Mamaya sisihin niyo ako. Sana kung nag-asawa ko, masaya ako. Ngayon, malungkot ako, tumatandang walang karamay. Alam mo ba na hindi parating masaya ang asawa? Kung sinasabi na they live happily ever after, malinis sa lang yun Sa fairy tale lang yun Sa, sa mga novels.
Pero sa tunay na buhay, maraming sufferings, maraming hirap ang pag-asawa. Pero hindi ko naman kayo dinidiscourage. Kung yun ang gusto niyo, no, at hindi niyo makakayanang manatiling single, sabi ni Apostle Paul, it's alright to marry. Only in the Lord. Meron kasi na makapag-asawa lang, kahit hindi in the Lord, pwede na. Basta ang gusto mag-asawa. Hindi naman daw bawal. Binawal nga ng Panginoon pag-deliver, di ba? 1 Corinthians 6:14, do not be unequally yoked with unbelievers. Sabi, di ako masaya pag di ako napag-asawa. Sino may sabi sa'yo? Sino may sabi sa'yo na dapat ka sumaya? Na yun ang hahanapin mo sa buhay, yung kasayahan mo. Ang hinahanap natin sa buhay ay ang kalugod ng Panginoon. Yung kasayahan, byproduct na lang yan ng paglilingkod sa Panginoon. You do not pursue happiness. Hindi naman talaga hinahanap ang happiness eh. Ang hinahanap natin ay malugod ang Panginoon, mag-glorify ang Panginoon, dahil yun ang dahilan kung bakit kanya ginawa. Diba? 1 Corinthians 10:31, whatever we do, we eat or drink, do all things for the glory of God, for thy pleasure, for the pleasure of God, not for the pleasure of man. Ano sabi ni Solomon? Keep the whole, this is the whole duty of man. What's that? To keep God's commandments. Let us hear the conclusion of the whole matter, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. So we are here on this planet to fulfill our duties. Hindi yung para maghanap ng kaligayahan. To accumulate the greatest amount of happiness, that is not our goal. If that is your goal, you will be disappointed. Dahil ang happiness, mga kapatid, byproduct yan ng fulfilling our duties. Isang araw, magigising ka na lang, masaya pala ako dahil naglilingkod sa Panginoon. Kaya yung habol ng habol sa happiness, hanap ng happiness, kahit naiwanan ng Panginoon, nakita lang ng happiness, hindi mo makikita yan. So, hindi totoo na pag wala kang asawa, hindi ka magiging masaya. Hindi rin totoo na pag wala kang asawa, hindi ka kompleto. Sabi ng Colossians 2:10, we are complete in Christ. We are complete in Him. May dahilan ka kung bakit ka nabubuhay. You have a reason to live, you have a reason to survive, and you have a reason to be happy because God is there. Nandiyan ang Panginoon. At siya ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. So kung wala, okay lang. Hindi na malugan na it will make you less of a person at you stay single. So, isipin po natin yan. Iba kasi, kasunod lang ang gusto kahit na talikuran ang salita ng Panginoon. That would be a disaster. Disaster po yan. Okay? So, spiritual adultery can be committed by going to a wrong place of worship. Pangalawang paraan kung paano nangyayari itong spiritual adultery. Ito pong spiritual adultery, yan po yung in-explain ni James na hindi po adultery yung physical lamang. You can commit adultery mentally, at yung adultery to God, yun po yung pakikipagkaibigan sa sanlibutan ito. Yung minamention ni James na, ye adulterers and adulteresses, ito yung mga tao na nagpe-pray na hindi sinasagot ng Panginoon. Dahil ang prayer nila mali para ma-consume sa kanilang lust. So yung pag-consume mo ng lust, yung mag-consume ka, magpe-pray ka para i-consume mo sa lust mo, hindi naman tasang-ayunan ng Panginoon, yan ay pakikipag-alik sa Panginoon. Kapag papilit po tayo, ang kapambos po niyan ay ikaw ay adulterer. Or adulteresses. Or adulteresses. Iniiwan mo ang Panginoon, pinagpapalit mo ang Panginoon kaysa sa inferior na mga bagay. So yun po ang pinapaliwanag ni James. Na kapag mas pinili natin ang sanlibutan ito o mga bagay-bagay ng sanlibutan, nag-adulteria ka laban sa Panginoon. And by that principle, or standard, palagay ko po marami sa atin ang guilty. Marami sa atin ang nagkakasala ng adulteria laban sa Panginoon. Kapag nauuna natin ibang bagay kaysa sa Panginoon. So that would be the second. When we are closer to the world than we are to God. So una, by going to a wrong place of worship. Secondly, when we are closer to the world than we are to God. James 4:4. Pag masigit tayong malapit o malapit kaysa sa sanglibutan, kaysa sa Panginoon. Kahit na ilagay natin yan sa relasyon ng mag-asawa, ang asawang babae, meron pong dahilan para magselos kapag ang asawa mo, mas close siya sa ibang babae. Di ba?
Kapag isang salita lamang sa ibang babae, nagkukuha agad ang atensyon ni mister. Tapos pag sa misis parang wala kang atensyon, nakakapagselos talaga yun. Ano? When your husband seems to be more attentive, more friendly with other women than his own wife, mahirap yan. Mas naalala mo pa yung birthday ng kaibigan mo. O mas naalala mo pa yung birthday ng ibang babae kaysa sa misis mo. Ano? Dahilan talaga magselos, ano? So kapag ka mas malapit ka, mas attentive sa iba kaysa sa misis mo, nakakapagselos yun. Lalo na ang Panginoon. Kasi ang Panginoon, walang katulad, di ba? Sabi ng Bible, I am a jealous God. Ako isang selosong Diyos. At ang Diyos, pag nagselos, hindi siya magkakamali dahil may dahilan siya magselos kasi wala siyang kapantay. Di ba? Anong hinihingi niya sa atin sa Deuteronomy 6:5? Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy might. Hinihingi po niya ang number 1 sa atin at meron siyang right na gawin niya dahil wala naman siyang kapareho eh. Malungkot kapag ka mas nauna pa yung ibang tao, alam niyo po, pwede natin sabihin sa misis natin na you are only number 2. Ganoon? Bakit? Sino number 1 mo? Ang Panginoon. Safe agad, ano? Kapag sabihin mo ang Panginoon ay yung number 1, safe ka na niya. Marami po mga marriage nag-fail dahil ang naging number 1 nila si husband. Ang naging number 1 nila ang asawa nila, ang misis. Kapag ka namatay si misis, pag namatay si mister, giba-giba na ang buhay niya, ang mundo niya. Bakit? Naging number 1 niya yung misis, yung mister. Diba? Pero kung ang naging number 1 mo ang Panginoon, nawala ang mister mo, number 2 lang ang nawala, right? Amen? At yung number 1 mo, nandiriyan pa. Buhay ka pa rin kasi nandiyan pa naman yung mas mahal mo, ang Panginoon eh. Pero kapag yung mister o misis mo number 1 ang nawala yan, your world will crumble. Kaya yung number 1 mo nawala. Pero kahit mawala ang mister o misis, pag ang number 1 mo ang Panginoon, you still have enough reason to survive. And thou shalt love the Lord thy God, and with all thy heart, with all thy soul, with all thy might. Second lang yung ibang tao, love your neighbor as yourself. Number 1 natin ang Panginoon. So when we are closer to the world than we are to God, we commit spiritual adultery. Paano pa nangyayari ang being closer to the world? Pagpalagay natin, hindi ka nagpupunta sa false place of worship. Pero hindi ka naman nagpupunta sa proper place of worship. That's also spiritual adultery. Hindi ka man nagpunta sa mali, hindi ka naman nagpunta sa tama. Parati ka rin absent sa tama. Parati ka rin absent sa gathering ng mga membro ng simbahan. Diba? Nagiging friendly ka rin sa world. Diba? So by not going to church at all, even if you don't go to a false place of worship, that's being closer. That's being closer to this world. Ano ba mga pwedeng maging dahilan? Bakit minsan hindi tayo nakakapagsimba? Diba? Baka it could be because of your job. It could be because of your work. Or it could be because of your employment, because of your boss. Kasi si boss, sabi, pumasok ako. Kasi si boss, mag-limit kami ngayon. Diba? Sana sabihin mo sa boss mo, I am on a more important meeting. Diba? Anong meeting yan? I'm meeting with my God. May Diyos kasi ako eh. Pasensya na paglinggo, hindi ako available kasi may Diyos ako paglinggo eh. Diba? Ewan ko kayo kung may Diyos kayo paglinggo. Ako may Diyos paglinggo, nakikipag-meet po ako sa Panginoon ko pag-araw ng linggo. Now, if you cannot take that, you fire me. That's the only way to stop me. Diba? Pero minsan, tayo eh, natatrap tayo, no? Natatakot ako tayo. Ano sabi ng Biblia? He that feareth man, bringeth us near. The fear of man, bringeth us near. Kung takot ka sa tao, ano yan? Bitag yan. The fear of man bringeth us near. But whoso putteth his trust in the Lord shall be safe. Bakit? Kung tanggalin ka ng trabaho, hindi ka ba mayahanap ng Panginoon? Hindi ba pinanggagalingan ng opportunity? Di ba ang Panginoon? Ano sabi sa book of Deuteronomy, chapter 8, 17 and 18? Baka pag yumaman ka na, makakalimutan mo that it is God who giveth thee the power to get wealth.
Ang Diyos po ang tunay na source ng ating wealth. Ano man ang ating oportunidad sa buhay na pagkakakitaan, Diyos ang pinanggalingan niyan. Kaya kung tanggalin ka ng isang tao dahil sa paninindigan mo sa Panginoon, kayang palitan ng Panginoon niya. At baka alisin siya ng Panginoon, di ba? Pero pag nakita nila ang paninindigan mo, mas magtitiwala kayo sa iyo. Magandang may kasama sa kumpanya na ganyan yung klaseng tao. Di ba? Pagka nakita nila na ganyan ang paninindigan mo, mas magtitiwala boss mo sa iyo. Ganyan tao ang kailangan ko, yung pinagpepre ang kumpanya ko. Di ba? Yung malapit sa Diyos na mga tao, ayoko na mga tao walang Diyos. Kapag nakawat pa ako niyan, hindi mo kagaya na maka-Diyos. Sige, paglinggo, huwag ka na naman, pag-pray mo lang ako. Ayaw ka rin magsimbahan. Pero ipag-pray na lang daw siya. At least, kailangan niya ng ganong mga tao. Alam niya hindi gagawa ng kalokohan dahil maka-Diyos ang mga tao. So, manindigan tayo, mga kapatid. Manindigan po tayo. Dahil pagka hindi po tayo nakamanindigan, hindi po ang katumbas niya. Pero pang mas nauna kaysa sa Panginoon. It could be your job, or your employer, it could be your kids, mga anak mo, kasi nag-request ang anak mo, tay, ngayon lang naman ako mag-birthday, nataon lang na linggo, hindi mo ba ako magbigyan? Diba? Mas inuna mo po yan kaysa sa Panginoon. Diba? Seek ye first the kingdom of God. Diba? Baka yung recreation pa natin na mas nauna, you're being closer to the world. Sabi mo, last episode na lang to, last episode na lang. Hindi ko masusundan yung nobela. Last episode na lang. Ibalik sa susunod, parating na ako magsisimba. Last na to eh. Championship na eh. Last game na to eh. Miami, saka last game na to eh. So, pwede naman to. Minsan-minsan lang naman ang laban ni Pacquiao. Eh, ano na eh, first round na eh. Diba? Hindi mo na ako sisimba. Alala ko, no, isang pastor. Sige, mag-service kayo, tatapusin ko lang itong ano. Ongoing ng service, ano, nanonood. Pero kung kanya kakilalang pastor, sige, tuloy na lang yung service. Tawagin na lang ako pag mag-preach na. At pinapanood niya yung laman ni Pacquiao. Tawagin na lang ako pagka-preaching na. Tuloy niyo lang ang service. Hindi magandang halimbawa, ano? Eh, bili ka na naman yan eh. Kinabukasan, bili na yun, di ba? May reply pa. Alam, di tinalo ni Pacquiao. Baka sa replay, manalo pa, malay mo, di ba? So, by not going to church at all, even if you don't go to a false place of worship, yan ang ibig sabihin ng you're being closer to the world. Because of other people, or maybe because of your loved ones, maybe because of your friends, or because of your job, employer, hobby, your TV, your recreation. Kasi may shopping kayo, schedule ng shopping. Eh wala din si keepers, ano? Binigyan ka na nga ng 6 na araw eh. Okay, para sa Panginoon, pag-shopping mo pa, matapos na yan sa Panginoon, di ba? Matapos maibigay yan sa Panginoon, saka natin gawin yung para sa atin. Eh, 6 na nga binigay sa atin eh. Isa na lang para sa Diyos. Hindi pa buo, di ba? Hindi pa buo yung hinihingi ng Panginoon. Kasi Sunday is Lord's Day, di ba? Ba't pa siya naging Lord? Lord ka ng Lord. Hindi naman pala siya masusunod, di ba? So, pag Lord mo, lips lang. Sabi nga ng Panginoon, these people respects me with their lips, but their hearts is far from me. Ba't pa siya naging Panginoon? Hindi naman siya masusunod, di ba? So, mahirap ma-reconcile yung ganon. Another way, kung paano nagaganap itong spiritual adultery by wrongful prayer. Maling panalangin, James 4, 3 and 4. Bakit ba tayo nagpe-pray? Saka naman na pinagpe-pray mo, eh, para mag-boost yung ego mo. Baka kaya mo pinagpe-pray isang bagay kasi makakadagdag sa pagkalalaki mo o mas tataas ang status mo sa society o sa harap ng ibang tao. Diba? Sino pinipilis mo? Kailangan ipag-pray natin, alam natin mabuti. Makakabuti sa'yo spiritually, makakabuti sa pamilya mo, makakabuti sa ibang tao. But if you're only praying for it, eh because of ego, gusto mong masatisfy yung ego mo, maboost ang ego mo, aangat ang tingin ng ibang tao sa'yo, papalakpakan ka. Eh wala yun, ano? O baka lamang sa cravings mo, gusto mo lang masatisfy yung cravings mo. Ang tanong, necessity ba? Ang pinagpe-pray mo ba, necessity? Talaga bang kailangan mo yan? Ako po, naniniwala, marami sa mga, bisan ako, guilty rin yan, ano? Gustong-gusto mo lang, pero pag gano'n, kailangan mo ba? Hindi. Nasaan na kayo? Tago. Nasilaw ka lang.
Pero di naman talaga kailangan. So, ingat-ingat din po tayo, no? Kahit po sa pinag-pray po natin, mga kapatid, bago tayo mag-pray sa Panginoon, tanungin muna natin sa sarili natin. Ito ba pinag-pray ko talaga kailangan? Ito ba pag sinagot ng Panginoon, mas mapapabuti? Ito ba kung makamtan ko, mas mapapabuti ako? O baka lalo pa ako mapalayo sa Panginoon? Mamaya, nag-pray ka ng jet ski. Baka pag binigay sa jet ski, linggo-linggo ka na nasa Subic. Nasaan si brother yun, nag-jet ski. Araw pa ng Sunday, di ba? So, yung pong hiniling sana natin, tingin natin, pasigit tayo makapalapit sa Diyos. Parang ganito yan eh. Ang misis mo, humingi sa'yo ng 2,000, 5,000. Basta-basta mo ba ibigay? Natanungin mo muna, saan mo gagamitin? Barkada ko nagyayaya sa sa party. Anong klaseng party? For the girls. For the girls? Di ba ako pwede dyan? Girls nga Di ba? Mamaya, kalokohan pala yung pupuntahan niya, di ba? Binigyan mo ba yan? Anak mo, re-request sa'yo ng 1,000, 1,500. Para saan? Lakad kami ng barkada ibigay mo. Hindi mo nga alam kung saan pupunta yung barkada niya, saan sila pupunta. Diba? So, hindi ka rin basta-basta magbibigay. Kaya ang Panginoon, hindi sila sinasagot. You pray, sabi ng Panginoon, you don't have because you ask not. But even if you ask, I still don't give you because you ask amiss to consume in your lust. Tayo nga, marunong magbigay sa anak natin Pag alam natin mga kasama, hindi natin bibigyan, lalo na ang Panginoon. Diba? Hindi niya sasagutin ang panalangin natin. Kung alam niya na, mapapasama tayo sa ating hinihingi. Okay? So by praying wrongfully, o maling pananalangin, nagkikipag-kaibigan tayo sa sanglibutan. At nagiging spiritual adulteresses tayo. No? So our jealous God will not grant our requests if it will just bring us farther away from Him and closer to another or something, or closer to the world. Another way kung paano po nakocommit ang spiritual adultery, by being physically present but, alam niyo na yun, no? Mentally absent in church services. Sino rin yung guilty niya? Marami? Ano yan? Physically present but mentally absent. Gawain ito ng Panginoon, di ba? Church service. You are at a church service intended for the Lord. Magme-meditate tayo tungkol sa Panginoon. Pero minameditate ko pala ibang bagay. Di ba? Pwede ba mangyari sa mag-asawa yan na kahit kasama mo asawa mo, iba iniisip mo? Pwede ba yun? Pwede. Ari kasama mo misis mo, holding hands mo, pero sana yun na lang ang pangasawa. Magka-buy pa kayo, magka-holding hands, ano? After 30 years of marriage, hindi mo, lolo ka na Iniwish mo, sana iba na lang yung napangsawa. Pwede nang mangyari sa mag-asawa yan. Ganun din, maaaring kasama natin ang Panginoon ngayon sa gawain, pero utak mo, iba ang tinatakbo ng utak mo, hindi Panginoon. Kaya magbabantay tayo mga kapatid, disiplinahin yung mga isip na yan. Mamaya nag-i-schedule ka sa utak mo, iisip mo na yung ulam mamaya, tagal na preaching, luluto pa ako Tanga nakakapamalengke, saka doon nakalengke. Haba-haba ng introduction. Invitation pagka, tagal-tagal. Meeting pa, ladies. Ituon mo na, nakapag-aral ng linggo sa Panginoon ito. Kung problema mo yung lulutuin, Sabado pa lang. Di ba? Kung talagang pinaghahanda ng pang-araw na ito, nag-prepare ka na, Sabado pa lang. Hindi mo kailan linggo, sisisibo yung linggo. Malansya ako. Maglalaba ako, silaba mo ng Sabado. Pagod na ako huwag mo sisihin ng linggo. Diba? Sa Panginoon yun Huwag mo sisihin ng araw ng linggo, gawin mo lang ng magdamag ng Sabado. At dito ka na lang matulog. Joke lang. At wala na itutulugan ng gawain ng Panginoon. Pero kung hindi nyo mapigil, okay lang mo sa akin. Si Yutiko hindi naman kinakondem si Yutiko. Alam niyo ba si Yutiko kahit pagod, nagsimba pa rin? Ako saludo kay Yutiko, yung lang pagpagod, hindi nasisimba Pero siya, kahit pagod siya sa trabaho niya, matid pa rin siya Sino pa naman hindi makakatulog? Magdamag yung preaching ni Paul. Diba? Magdamag yun, di ba? Magdamagan yun. Kaya nga doon siya pumwesto sa Militana
Alam, pagod siya, kaso lang, nakatulog siya. Tulog, patay. Pero, at least nagsimba. Diba? Kaya kung matutulog ko kayo rito, okay lang. Basta wag kailan nyo, night shift kayo. Kaya rin napuyat kayo dahil sa programa sa TV. Hindi ko forgivable yan. That's unforgivable. Kaya niya si Mr. Bean, maglagay kayo ng palito rito. Manood di ba yung Mr. Bean, maglagay niya ng palito ng posto. Hindi tuloy siya nakakatulog, di lang siya magdamag. Nagiro mo lang ang ano. So, when you are bodily present or physically present, but mentally absent in church services, you commit spiritual adultery. Sabi ng Bible, Colossians 3:2, set your affections on things above, not on things below. Yung ating pong mga damdamin, yung ating puso, yung ating emosyon, yung ating pagmamahal. At tayo masyadong affectionated sa mga material na bagay. Maganda yung material, pero yung material, dapat instrumento lang yan. Hindi yan ang goal natin sa buhay natin. Yung mag-collect ng material, mag-ipon ng pera. Maganda yan, kung magagamit sa tamang layunin. Gawin natin yan instrumento para magampanan yung masigit na importanteng bagay at yan ang paglilingkod sa Panginoon. Kasi ang pinaka-importanting bagay, yung servisyo sa Panginoon, yung pag-glorify sa Panginoon. So yung material na bagay, gawin mong instrumento para magawa yun. Pero yung kung hanggang mo lang sa buhay, mag-ipon ng material, mag-ipon ng mga kayamanan, sabi ng Bible, mawawala yan eh. Di ba? Kaya nga sabi sa Proverbs, riches have wings. Bakit may wings? Lumilipad, mawawala yan. Sabi ni Paul sa 1 Timothy 6:17, riches is uncertain. Ang kayamanan ko ay walang kasiguruhan. Mawawala yan. Kaya tayo tinatawagan sa Matthew na invest treasure in heaven. Lay not up treasure on earth, where thieves do rob and steal, where rust that corrupt. Kinakalawang yan. Ako po, meron akong narinig na nabaliw talaga. Kasi nagkaroon siya ng pera. Pagkarami-raming pera, ilagay niya sa karton ng sapatos. Binalot niya at ibinulong sa lupa kasi baka rumanakaw sa bahay ko. Napabayaan niya na nilang panahon sa hukay. Pagbalik niya, durog na. Durog na yung pera. Saka iisip, nabaliw ng tao. Mabubulok yan eh, di ba? Kahit nga lata yan kahit nga nickel yan, nasisira pa yan. How much more kung papel? Papel na pera. Taga Aurora, Quezon. Dami ng pera, ang kawan ng nabulok lang. So literally, nabulok yan. Pero pwede rin mabulok yan through other means, no? Kahit nasa bangko yan, pwede rin mabulok yan. Sabihin, mapunta lang sa wala. Mauwi lang sa wala. Marami sa atin, nag-invest sa education plan, di ba? Hindi ko naman minamasama yun, kaso lang, uncertain nga eh. Tibay-tibay ng kumpanya. Noong nag-umpisa, paano ko after 20 years, di ba? Nag-collapse ang, cup? Di ba? Nag-collapse ang cup. Marami, hindi nakapag-benefit para sa kanila ng eskwela. Akala ko yung prudential, napakatibay. Sumunod din ng prudential. Meron akong alam na i-avail na nila yung kanilang college education, tapos doon nag-collapse. Sakit sa ulo nun. Diba? Ina-expect mo, meron ng pakuleyo anak ko, yung pala, mauwi lang din sa wala. Tinaigi pa, tinabi mo na lang sa bangko, diba? In-invest mo na lang sa, time deposit. At least covered ang hamat sa bangko, 400, 500. Oh. Kahit mag-iba ang bangko, ano naman ang central bank, ginagarantiyan ng central bank. Kasi nga, hindi natin alam eh. Diba? Because riches is uncertain. Kaya tayo masyadong maibigin sa salapi. Hanapin natin ang salapi para mapaglingkuran ka ng higit ang Panginoon at ang ating kapwa. Pero kung yun lang ang layunin mo sa buhay, na hindi kasali ang kapwa, hindi kasali ang Panginoon, delikado yan. Yan ang nangyari sa rich fool, sa Luke 12. Sabi niya, I have much money laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. Puro ay, ito ang aking gagawin. Gigibayin ko ang aking maliliit na kamali. Magtatayo ko ng mas malaki. Doon ko iimbak ang lahat ng aking mga haning sumobra.
At sasabihin ko sa kaluluwa ko, magpahinga ka na. Marami ka nang kakainin sa maraming taon. Relax. Take thine ease. Puro plano sa sarili, hindi kasali kapwa. Kung sinabi niya sana na, marami na ako may bibigay sa kapwa ko. O may paglilingkod sa Panginoon. Hindi kasali ang Diyos. Alam niyo po, pag hinabol natin ng material, hindi kasali ang Diyos. Mapapahamak lang tayo. Mapapasawala lang ang lahat. Kaya sinasabi ng Luke 12 na, so is he that layeth up treasure for himself and is not rich toward God. Siyang nag-iimpok na hindi kasama ang Panginoon ay nagsasambulat. Meron tayo ng verse sa Bible. He that gathereth without the Lord, waste. Nagwe-waste ka lang. Ang nag-iimpok na hindi kasali ang Panginoon ay nagsasambulat. Tatapon ka lang dahil hindi mo kasali ang Panginoon. So hindi po masama ang material. Money is not bad, but it is the love of money, which is the root of all evil. Yung inordinate, malabis na pagmamahal sa salapi. Kapag nawala ang salapi mo wala na akong gana mabuhay. Ayoko na magsimba. Kaya ka pala namang motivate dahil mayaman ka. Kaya ka pala namang motivate magsimba dahil blessed ka materially. Kung nawala ng material wala na rin. Naging Diyos mo ng pera, no? So, walang masama sa pera, pero gamitin mo siyang instrumento para hindi mo magampanan ang masigit importante. At yan ay ang pagluwalhati sa Panginoon. Okay? So, set your affections, sabi sa Colossians 3:2, set your affections on things above, not on things below. Another reason or way kung paano ko nakukomit ang spiritual adultery by not desiring the Lord to return. Kung ayaw mong bumalik ang Panginoon, kung magra-rapture pag tinanong ka, brad, gusto mo ma-rapture na ngayon? Oh, na-enjoy yun. Di ba ako nag-enjoy, Alam niyo ba na meron yan? Merong illustration yan sa Proverbs 7:6-23, yung tungkol sa adulterous woman. The good man of the house is gone. Umalis siya. May dala siya maraming salapi. Magtatagal ang kanyang pagbabalik. Yun ang kwento dun sa Proverbs 7, about the adulterous woman. May asawa siya, pero mas gusto niya na wala pa yung asawa niya para magawa niya yung mga gusto niyang gawin. Magawa niya yung kanyang desire, yung kanyang lust. Kaya mas gusto niya na yung asawa niya, hindi pa magbalik. Baka ganun tayo. Na gusto natin, iba pang magbalik ang Panginoon, rapture na yan. Lord, pwede bang maiwan muna pa ako? Sige, sa tribulation ka. Gusto mo sandali pa, dahil hindi mo pa na-enjoy yung bahay mo, kapag blessing pa lang. Hindi mo ma-enjoy yung sasakyan mo, kapag purchase mo pa lang. Hindi mo ba alam na ang ipapalit ng Panginoon, masigit pa yan? Ano bang sabi ng Bible? Hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng tenga ang mga inilaan ng Diyos para sa kanyang mga anak. I have not seen nor ear heard the things that God has reserved for His children. Kaya kung marami kang nakikita ngayon sa mundo na tingin mo makakapag-satisfy sa'yo, talo yan ng mga ibibigay ng Diyos dahil wala pa nakakita ng mata at nakarinig na tenga sa mga nihanda ng Diyos para sa kanyang mga anak. Kaya kung sa tingin mo Ferrari ang makakapagpasaya sa'yo, ang ibibigay sa'yo ng Panginoon, chariot of fire. Chariot of fire. Pero hindi ka mapapasok. Di ba si Elijah? Elijah, He was taken to glory by a chariot of fire. Alam niyo po, may papalit ng Panginoon, masigit pa yan. Di ba, kwento-kwento lang kanina umaga, kahit anong bago na sasakyan mo, eventually maluluma yan. Hindi mo magpipigil yan dahil the law of what you call that? Entropy. The law of entropy. Everything deteriorates. Lahat ng bagay, without outside force, everything will deteriorate. The sun deteriorates. Pahina ng pahina, ang init ng araw. Kanina lang na-discover ang gold, ang diamond, nag-deteriorate. Walang bagay sa mundo na hindi nag-deteriorate dahil matagal nang sinabi sa Bible yan. The book of Psalms, this earth, this universe, waxeth old like a garment. Ang garment, naluluma yan, kahit naka-istante lang yan.
Kaya nga kinukulong sa estante yan para ma-minimize ang pagkasira. Kasi pag hindi yan naka-escaparate, pag hipo mo niyan, durog na yan. Ako, nakahawak na ng libro na pag hawak mo sa libro, hindi ka maingat. Nagpuputol-putol siya sa kalumaan. Nakahawak na ako ng ganyan libro. Because of the law of entropy. Everything deteriorates. E pag mamalaki mo, meron akong Porsche, meron akong Jaguar, masaya na ako sa mundo, aluluma yan. Diba, mas mabaliw-baliw yung mga nakabili ng ng mga luxury car, tapos nalulubog lang sa baha. Ang dami kaya niyan, nakabili ng 29 million na halaga ng luxury car, lumubog lang sa baha. Wala nang mapakinabangan doon. Kailan yung mga highly computerized yan? Magkaroon lang ng konting alikabok, wala na yan, wala nang silbi yan. At ano ng Bible, huwag niyong ituon ang inyong pagmamahal sa mundong ito. Kinakain ng tanga yan, hindi nagbibigay ng lasting na satisfaction ng mga bagay sa mundo. Hindi natin minamasama, pero gamitin mo siya para masigit mo ma-accomplish yung mas importante bagay. That is to glorify God. Huwag naman tayo magtrabaho, Yun ang ibig ko sabihin. Trabaho tayo, pero yung ating kikitain para sa atin, para sa ibang tao, at sa lahat, para sa Panginoon. So, by not desiring the Lord to return, you are committing adultery. Proverbs 7, especially verse 19. Sabi ng verse 19, magtatagal pa ang aming Panginoon, ang aming asawa. Nagdala ng maraming pera, hindi pa yun babalik. Wini-wish niya na hindi na magbalik yung kanyang asawa. Hindi pa magbalik. Because she is an adulterous woman. So sabi sa atin ng Matthew 24:44, therefore be also ready, for in such an hour as you think not, the Son of Man cometh. Parating tayo maghanda, parating nag-expect sa pagbabalik ng Panginoon. Kagaya ng prodigal, ng father ng prodigal son. Alam niyo ba na yung tatay niya, hindi na niya inantay yung anak niya dumating? Malayo pa, pinuntahan na niya. Malayo pa, pinuntahan na niya, tumakbo na siya. Ibig sabihin nun, araw-araw nag-aabang sa pagbabalik. Ganun sana tayo, yung araw-araw nag-aabang sa pagbabalik. Paano ginagawa yan, mga kapatid? By keeping ourselves unspotted in this sinful world. Pagtilihin natin ang ating sariling malinis mula sa mga kasalanang sanglibutan ito. Yan ang paghahantay. Sa pag-nagantay ka sa pagbabalik niya. Diba? Alam mo parating ang misis mo, magulang mo, nililinis mo bahay mo. Kasi nakakaya na dadatnan niyo marumi ang bahay. Yan din tayo. We keep ourselves unspotted in this sinful world. So mga kapatid, bantayan po natin ang ating mga sarili. Let's keep on guard of our affections, of our heart, ng ating mga damdamin, saan ba nakatuon ang ating atensyon, ang ating interes, ang ating pagmamahal. Sinasabi ko nga, wala akong kasama na gawin natin ang ibang bagay, pero ilagay po natin sa tamang prioridad. Ilagay natin sa tamang kalalagyan. First things first. Meron tayong dapat na mas ipaprioritize. Yung mga sinasabi natin na kailangan natin, alam na ng Diyos yun. Ano sabi ng Matthew 6:32? Your heavenly Father doth know that you have need of these things. 33, but seek ye first the kingdom of God. Alam ng Diyos na kailangan nyo yung mga bagay-bagay. Alam na ng Diyos. Di ba comfort na yan na alam ng Diyos? Hindi ba malaking bagay na yan na alam ng Diyos ang ating pangangailangan? Pero ang sabi niya, seek ye first the kingdom of God. And all these things shall be added unto you. Alam ng Panginoon ang ating pangangailangan. Pero kung di tayo susunod dyan, para kang tao na naghahabol sa anino. Palikuran mo yung araw, di ba anino mo, yan ang makakaharap mo pag tumalikod ka sa ilaw o sa araw. Pero tanong, pag hinabol mo, anino mo, maabutan mo ba? Parang ganun yun eh. You pursue things at the expense of God. Nag-aangat ka ng mga material na hindi na baling mawala ang Panginoon, na matalikuran mo ang Panginoon. Hindi mo aabutan yun. Hindi mo maabutan yan. Pero humarap ka sa Panginoon, Panginoon ang unahin mo. Ano sabi ng Matthew 6:3? All these things shall follow. All these things shall be added unto you. Will you forget God at the expense of material things? Kahit anong habol mo, hindi maabutan yan. Palayo ka pa ng palayo sa Panginoon.
Pero unahin mo ang Panginoon. Ilagay mo ang likod mo sa material na bag. Sabihin, mas prioridad mo ang Panginoon. Ang pangako ng Bible ng Panginoon, all these things shall follow. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Ano yun? Material. Yung mga things na yan, yung mga material na hinahanap ng mga Gentile. Pero hindi naman masama. Dahil sabi ng Bible, your Father knoweth that you need these things. Alam ng Ama na kailangan niya yan. Pero yan, idadagdag na lang sa inyo yan. Pero unahin niyo muna ang Panginoon. Pag binaligtad natin yan, pag hindi natin matutunan yan, tayo lang po ang kawawa. The more we go against it, the more we rebel against God and His wisdom, the more that you will hurt yourself. Kasi para kang sumisimpa sa tulis. Para kang sumisimpa sa sibat. You are kicking against the bricks and you will not ever win. Okay? So before we close sa ating prayer ngayong umaga, naririto po si Ruth. Nais kong i-invite dito yung couple, although hindi pa naman po sila member sa ating church, pero ayaw pa natin ipagkait ang ating panalangin para sa baby. Alala ko po yung event sa ministry ng Panginoon na pwede nadala mga babies sa Panginoon, sabi ng mga alagad. Istorbo yan, huwag nyo kayang abalahin ng Panginoon. Sinaway sila ng Panginoon, di ba? The Lord rebuked His disciples. Sabi niya, allow them to come and to be blessed. So, wala po tayong child dedication dito sa atin sa simbahan, pero pinagpe-pray po natin ang mga bata na binibigay ng Panginoon. So, pagpe-pray na rin po natin ang kanyang mga magulang, ni Ruth. So, invite po natin dito si Brother Francis at si Sister Suzette. Ano yung full name? Ano yung full name ni Francesca Ruth. So tayo po tumayo at samahan po samahan po sa manalangin. Pag-pray po natin, ganyan. Francesca Ruth and Brother Francis. Dakilang Diyos, mga baging Ama, salamat po sa napakaraming pagpapala na hindi na po namin nabilang na itinagkaloob at patuloy pa rin pinagkakaloob. Una sa lahat naman, may walang kapit na nagpapasalamat sa biyaya ng kaligtasan namin nakamtan at sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat po Ama sa inyong matapat na pangangalaga sa bawat isa, sa aming mga buhay, sa pag-preserve sa amin mula sa mga sakuna at sa pagbibigay sa amin ng mga bagay-bagay na ating na-enjoy, especially Ama sa mga anak na inyong pinagkaloob. And we rejoice with this couple, Ama, sa kanilang blessing na natanggap si Ruth. Salamat po Ama sa kaligayahan na inyong pinagkaloob through the presence of this baby. Manalangin namin Ama, inyong habag at biyaya sa mga ito. Patuloy niyo pong ipagkaloob. Habang po Ama, lumaki siya na may takot sa inyo. Mamuhay na naayon sa inyong salita at sa inyong mga prinsipyo. Naway lumaki siyang malusog at malayo sa sakuna at karamdaman. Panalangin ko rin po ang kanyang mga magulang. Ingatan niyo po Ama sa kanilang pagandang buhay at sa pagpapalaki sa kanya. Bigyan niyo ng talino, pasensya, lakas ng katawan, kalusugan. At tugunan nawa ang kanilang mga pangangailangan, ang mga pagkaloob, ang kakailanganin sa kanilang mga anak, sa pag-aaral at sa kanilang ang araw-araw na kakainin at mga pangangailangan. Bless rin po ang mga bawat sa amin. That as we leave this place, na we continue safe sa aming mga tahanan. Meron po may mga mabibigat na mga issues, health, conditions sa kanilang mga health, mga problems naman, o hindi kong katagpuin ang kanilang mga pangangailangan at bigyan ng kaluwanan sa kanilang mga kabigatan. Pinabalik po natin sa inyo ang lahat ng papuri at salamat sa araw na ito. Ang lang po ang mayang dalangin sa ngalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Kaya po natin lahat.